sumiping sa'yo. Huwag mo na kasi isipin yung anak mo. Di ba nga dapat matuwa siya? Pinasasaya ko yung nanay niya. Hindi bagay sa'yo maging ina. Dahil ang ina, inaalagaan ang anak. Hindi inaahas ang asawa! Mga kapuso, kayo ba ay nakaranas na ng pagkakanulo o yung tinatawag na betrayal? Yung bang may tao kang lubos na minamahal at pinagkatiwalaan, pero ang iginanti sa'yo, pagtataksil at pagwawalang hiya? Oo nga't madalas na nating maririnig yung pagtataksil ng lalaking asawa. Pero paano kung ang kapartner niya sa pagtataksil ay ang mismong nanay mo? Naku, naloko na. Abay, ano pa hinihintay natin? Umpisaan na natin ang maanghang na bangayan at bardagulan sa ating pang marites na totoong kwento ngayong gabi na pinamagatang Ang Ina Kong Ahas. Kailan mo ako babalikan? Gusto mo? Mamaya? Oo, basta promise mo ha. Baka naman sabi mo lang yan. Huwag kang parang inagawa ng candy dyan. Huwag kang iniyak. Nung buhay pa yung ama mo, hindi siya makalusot sa kanyang pambababae. Nasaan dito yung kabit ng asawa, ha? Asan? Mga walang hiya kayo! Ikaw, July, bakit mo na doon pagtaksayan nyo yan? Iwanan ko! Paliwa! Ay, tama na! Ayos ng lalaki ka, ha? Kahit isang tuka na ano, nagawa ko pong tubungan ng ibang babae! Nagawang mo ako! Ting, kanina pa kita kinakausap. Di mo naman ako sinasagot eh. Sige na. Huwag ka na Ano ba? Huwag ka na magalit. Pwede ba? Huwag mo ako matawag-tawag na Tawagin darling. mo na ako. Ling naman eh. Sorry na nga. Ano ba naman? Lahat ng tao nagkakamali eh. Importante naman yung Huwag mo akong hawakan. Sisisin na ako. Ano ba? Ling, sige na. Talaga naman, oh. Alam mo, kung asawa lang kita, matagal na kitang binalata ng buhay. Mata mo lang walang latay. Mas mabuti na mabiyuda itong anak ko kesa sinasaktan mo. Ma, pwede ba? Hayaan mo kami ng asawa kong umayos nito. Daig mo pa yung tunay na asawa eh. Naagawan mo ko ng eksena. Ling, hindi ka muna sa akin. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Sige na, please. Nangangako ko sa'yo. Hindi na mauulit to. Hindi na ako titingin sa ibang babae dahil dalawa na lang ang babaeng mamahalin ko sa buhay ko. Dalawang babae? Ulo ka pala eh. Ibig sabihin, magbababae ka pa, ha? Hindi, Ling. Ang ibig ko sabihin, ikaw. Pati mama mo. Kayong dalawa na lang ang magiging babae ko sa buhay ko. Aray! Tuhod ko! Ma! Ma naman, baka mamaya hindi na yan rayuma, ha? Baka mamaya matulad kayo ni tatay na malala na pala nung nalaman natin. Diba, maghahanap ako ng maayos na trabaho para mapacheck up na natin to. Hindi pa ako papayag na gaya ni tatay, mawawala po kayo sa buhay ko. Myla, kamusta ang relasyon ninyo nung ina mo, nung bata ka pa? Pagmahal siya, maalaga, mabuti po. Tapos, masipag yung mama ko, magulang ko. Ilang taong ka nung napangasawa mo si July? Ano po, 17 years old. Kayong dalawa, nakitira kayo sa mama mo? Bahay po ng mama ko. Alright. Ano ba ang kinabubuhay ng asawa mo noon? Nag-ano po siya, nagmimiling ng rice. Yung palay po. Sister! Gora na tayo. Baka maiwan ka pa ng bus pa Maynila. Hindi ka ba namin mapipigilan? Ma,
kailangan ko magtrabaho sa malayo. Para naman mapatingin ko na kayo sa doktor at makaipon. Tsaka, para magkaroon tayo ng maliit na negosyo ni July. Ingat ka dun, ha? Ling, basta mapalitaan mo na lang kami, ha? Paano? Ling, ikaw nang bahalang mag-alaga kay Mama, ha? At ikaw naman, Ma. Ikaw na rin ang bahala kay July. Baka naman mamaya, pag wala ako dito, mangbababae ka. Basta kayong dalawa, huwag kayong mag-aaway, ha? Kayong dalawa na lang ang matitira dito, kaya dapat magmahalan lang kayo. Mauna na ako. Basta, Ling, napangako ko sa'yo. Aalagaan ko si Mami. Mag-ingat ka. Maayos naman ang napasukang trabaho ni Myla bilang isang tindera sa Maynila. Pero sa kabila nito, lagi pa rin siyang nalulungkot at nangungulila sa naiwan niyang pamilya sa probinsya. Oo, Ling. Mabait naman sa akin yung amo ko. Ling, lagi mong dadalhin yung pinadala ko sa yung cellphone, ha? Yan, yung gamit mo. Para naman kapag mamiss ko kayo ni Mama, matatawagan ko kayo agad. Alam mo, miss na miss ko na kayo dyan. Mamaya, bumili ka ng karning baboy para naman may masarap kayong pagsaluhan ni Mama. Ling, baka naman mamaya, may ibang babae ka na naman dyan, ha? Di na nga mangyayari yun. Eh, paano? Daig pa nga ang asawa magbantay ang mama mo sa akin dito. Baka nga ikaw dyan, eh. Makahanap ka ng kapalit ko dyan sa Maynila, ha? Eh, basta huwag ka na mag-alala. Tsaka huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Maayos kami dito. Love you. I love you too. Gumawa ako ng pulutan. Oh! Wow! Masarap to, Ma. Kumawa nga. Ang sarap. Talaga lang? Sobrang sarap. Eh, teka lang. Ma'am, teka lang. Masama yan sa'yo. Saglit. Shh. Mataas sa kolesterol yan, eh. Ito nga yung masarap, eh. Yung bawal. Sana nga yung luto mo. Kasing sarap din ang luto ni Myla. Patagay na rin, sige na. Grabe, ang kulit ni Mama. Nilalayo ko na nga yung usapan sa taga. Seryoso ka ba? Inom ka? Seryoso? Kuha ko ng baso. Yan. Kunti lang, ha? Diba, sinabi mo sa akin, namimiss mo si tatay. Uy, bakit di ka magpakasal ulit? Total, di mo nga yung sarili mo. Mukha kang ang bata, eh. Posible namang wala magkakagusto sa'yo. Ikaw talaga. Bolero ka. Lasing ka na, no? Lasing ka na. Hindi, ah. Hindi ako bolero. Alam mo, seryoso ako. Oo. Tsaka, sa totoo nga lang, pwede kang pumasang kapatid ni Myla, eh. Tsaka, alam mo, ang ganda mo kaya. Ay, nako. Gago ka talaga. Bakit? Alam mo, naaalala ko sa'yo, yung dati kong asawa. Siya lang kasi yung nagsasabi sa akin na maganda ako. Hirap palang mamatay ng asawa. Pakiramdam mo. Parang yung buong katawan mo, isang malamig na nabangkay.
Wala ka ng buhay. Wala na nagbibigay ng init ng pagmamahal sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Mayla? Toroy, pa-shopping-shopping na lang, ha? Ano ka ba? Binili ko to para sa asawa ko. Hindi kasi ako makakauwi sa birthday niya, kaya ipapadala ko na lang to para naman kahit papaano mapasaya ko siya. Naku! Magpapadala ka pa. Eh, wala namang ibang inatupag yung asawa mo, kundi mag-inom. Mag-aabala ka pa. Eh, mukhang may ibang nagpapaligaya na dun, eh. Huwag mo sabihin sa akin, may ibang babae na naman yung asawa ko. Ito na nga gusto kong i-chika sa'yo. Hindi lang basta babae. Ano ba, Ding? Hindi! Basta babae. Gurang. Nanay. Nanay? Kilala ko ba? Basta nanay na. Nanay? Sinong nanay? Sabihin mo na kasi yung totoo. Hindi yung mama mo. Makakaloka. Parang sila na yung mag-asawa. Winda nga yung beauty ko nung nakita ko silang dalawa, eh. Alam mo, baka naman kasi masyado ka lang malisyosa. Imposibleng mangyari yun yung asawa ko. Mas lalong hindi magagawa yun ng nanay ko. Hindi kung ayaw mong maniwala, hindi umuwi ka sa inyo. Para ikaw ang maka-eyewitness sa kanilang dalawa. Ayaw mang maniwala ni Myla sa isinumbong ng kaibigan. Hindi na natahimik ang kanyang isipan at kalooban. Hanggang sa nagpasya si Myla na umuwi muna sa kanilang probinsya para malaman ang buong katotohanan. Baboy! Walang iyaw ka! Mga demonyo! Nasikhan. Pati nanay kong pinatos mo? At ikaw naman? Anong klaseng nanay ka, ha? Pinabantayan ko yung asawa ko para hindi ahasin? Pero yung pala ikaw yung mismong ahasino sa pababae natin! Anak, kung ano man yung iniisip mo, walang nangyari sa amin. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo, ha? Walang yakap, baboy ka! Papakahirap ako sa Maynila para magpadala ng pera dito? Nagtitiis ako na hindi kumain ng masasarap yung pala ikaw
Mayla! Ka nga magsilantan dito? Pakinggan mo muna yung paliwanag ko kasi. Anong paliwanag to? Break mo to, di ba? Ha? Ayan o! Nakahubad ka tapos katabi mo si Mama! Mayla, alam mo naman sanay ako matulog ng walang break, di ba? Lasing na lasing ako. Bali ko ba natabihan ko yung mama mo? Ano to? Magkatabi lang? May nangyari agad? Problema kasi sa'yo, ang dumi-dumi ng isip mo. Nakita mo? May nangyari sa amin, ha? Nakita mo? Tutulog lang kami. O bakit daw niya nagawa yon? May sinabi ba? Wala talaga daw sila. Ah, hindi niya inamin. Hindi po. Akin na nga yan. Akin to, ito, at ito. Ako na maglalaban nito. Gusto mo maglaba? Ito, yan labhan mo. Hindi gamit ng asawa ko. Alam mo ma, ngayon nandito na ako. Ako nang gagawa ng lahat ng mga bagay para sa asawa ko. Nagkamali ako na umalis ako dito sa bahay. Hindi ko dapat inasa sa iba yung obligasyon ko bilang isang asawa. Lalong-lalo na yung obligasyon ko ng pagsiting sa asawa ko. Sa halip na magpasalamat ka, dahil sa pag-alaga ko sa asawa mo, ako pa ngayon yung pinagdududahan at pinagbibintangan mong ahas? At kung sawa nga ako, sana, naabutan mo ako kagabi na nakalingkis sa asawa mo. Bakit, Mayla? Nakita mo ba kaming dalawa ni July na may ginagawa kagabing masama? Sabihin mo nga sa akin, anak. Mula noon ay hindi na nagkibuan at nag-usap ang mag-inang Lusing at Mayla. Hanggang sa... O, July, magkape ka muna. Sige. Salamat, Isin. Ma. Kung pagod ka na, bukas mo na lang yan gawin. July, ang ginagawa mo dito? Bakit magkasama kayo ni Mama? Sa likod bahay na ako titira mula ngayon. Para wala nang samaan ng loob. Mas mabuti na bumukod ako sa inyo. Kasi kahit ano pang pagmamagandang loob ang gawin ko, ako pa rin naman ang masama sa paningin mo. Hindi naman po sa ganon. Kahit sino po kasing taong nakakita sa inyo nung gabing yun, mag-iisip ng hindi maganda. Pero pasensya na po kung may nasabi akong masakit. Kayo mag-alala. Hindi na ako babalik ng Maynila. Dito na lang ako magtatrabaho kahit maliit lang yung sweldo. Ayoko mangialam sa inyo. Eh ikaw, wala ka pa rin trabaho? Huwag kasing kung ano-ano yung pinapasok mo. Ang ibig ko sabihin, huwag kasi kung ano-ano yung mga pinapasok mong trabaho. Para hindi kayo pagpiestahan ng chismis dito. Ano na yan? Aabot hanggang langit ang galit sa akin ng anak niya. July, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Alam mo na rin kung anong kahinaan namin mga babae. Kaya pakiusap lang. Pwede ba, pabayaan mo na lang ako.
kukuha na rin ako ng trabahador para tapusin itong kubong ito. Ako na magliligpit niyan. Sige na. Asikasuhin mo na yung asawa mo. Yung anak ko. Ilang araw ko nang umuwi ng Maynila. Wala ka pa rin pasalubong sa akin. Bitawan mo ako. Ayoko kitang yakapin. Bakit? Ha? Sino pinagyayabang mo, ha? May ibang lalaki ka sa Maynila? Ha? Pwede ba huwag mo akong baliktarin, ha? Ayoko nang sumiping sa'yo. Pagkatapos ng nadatnan ko dito sa pamamahay na to, ha? Bumabaliktad yung sikmura ko. Nakakasuka kayo! Sabi mo na. Bakit? Nagsiselos ka sa sariling ina. Ha? Ba? Tawad mo ko! Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Pakipot ka lang. Bitawan mo! Ano ba? Tulong! Yung asawa ko po, napatawad ko po. Aha. Binigyan ko siya ng second chance. Pero yung mama ko, parang hindi ko pa napatawad. Ka talaga to. Sister, ano nangyayari sa'yo? Bumabagsak ata yung katawan mo matapos ng mga anak ka. Hirap kasi ako makatulog sa gabi. Maliban kasi sa binabantayan ko yung anak ko, may iba pa ako binabantayan. Yung asawa ko. Bakit? May kabetsong na lang ba yung asawa mo? Ano kasi, nung nagbubuntis pa ako, kapag hindi ko siya napagbibigyan sa mga hilig ng asawa ko, umaalis siya. Tapos kapag bumabalik siya, pagod na pagod. Tapos ngayon, nakapanganak na ako, yung pa rin yung gawain niya. Nakakaloka. Sa palagay mo, saan pupunta yung asawa mo? Ayokong isipin. Kasi kahit anong iwas ko, sumisiksik sa utak ko na baka nga may kamilagrohan silang ginagawa ng nanay ko. Alam mo, lagi ko nga pinagdarasal na sana nang galing siya sa ibang babae. Kasi siguro mas kakayanin ko pa yung sakit na pinagtaksilan ako ng ibang tao kaysa sa sarili kong nanay. Sister, kung walay ka naman ang palang tiwala sa asawa mo, bakit di mo hiwala yan? Ngayon pa na may anak kami. Tsaka kahit may pagdududa sa isip ko, wala naman akong pruweba eh. Wala akong ebidensya. Kaya umaasa pa rin ako na mali yung iniisip natin sa kanila. Tsaka mahal ko pa rin kasi yung asawa ko eh. At mahal na mahal ko rin si Mama.
ka na ba namin iniisip, ha? Ha? Mahal na mahal kita. Alang-alang sa anak, tiniis na lamang ni Myla ang pagtrato sa kanya ni July, kasabay ng pag-asang magbabago rin ito balang araw hanggang sa makahanap si Myla ng ibang trabaho sa kanilang bayan. Ma, makiusap lang po sana ako sa inyo. Ano yan? Ano po kasi, birthday po ng amo ko sa trabaho. Ayoko po sana pumunta sa party kaso ayoko namang isipin nila na wala akong pakikisama. Pwede niyo po bang alagaan muna yung anak ko hanggat dumating si July sa trabaho? Magdamag po kasi ako sa party. Baka umagahin na po ako. Pagbibigyan niyo po ba ako? Yun lang ba? Oo naman. Salamat po, Mama. Lasing ka na naman. Kaya mo pa ba? Kayang-kaya ko pa. Alam mo, nakakonsensya na ako sa ginagawa natin. Ano to kaya? Huwag mo na kasi isipin yung anak mo. Di ba nga dapat matuwa siya? Pinasasaya ko yung nanay niya. Nangungulila sa yumaon niyang asawa. Kailangan mo din ako. Ibang klase talaga itong papel mo. Walang kasing sarap. Parang ikaw. Tumigil ka nga dyan. Mayos ka nga. Hindi niyo pa pala kinakain to? Oh, saan galing yung ulam na ito? Sa handaan. Hindi ko kasi matiis na ako lang kakain ng masarap. Hindi kaya ng konsensya ko. Ayan, nag-uwiyak. Ay na. Yayayain ko nga sana kayo kumain kagabi. Kaso nung dumaan ako sa kubo niyo, mas masarap pa pala yung pagkain na pinagsasaluhan niyo ng asawa ko. Teka nga. Ano ba pinagsasabi mo? Ha? Respetuhin mo naman yung nanay mo. Respeto? Nanay? Anong klaseng ina ka?
anak? Ako matawag-tawag na anak. Dahil kung anak mo ako, hindi mo magagawa sa akin yun! Mas masahol pa kayo sa kriminal? Ha? Parang sinaksak niyo na ako nakatalikod. Parang pinatay mo na yung sarili mong anak. Kung nakalimot man ako, sana isipin mo rin na nag-agaw buhay ako nang ipinanganak kita sa mundong ito. Anak, huwag mo naman sana ako isumpa. Alalahanin mo, magkarugtong pa rin ang buhay natin. So, porque magkakabit ang buhay natin, may karapatan ka na maging kabit ng asawa ko, ha? Hindi bagay sa'yo maging nanay. Hindi bagay sa'yo maging ina. Dahil ang ina, inaalagaan ang anak. Hindi inaagaw at mas lalong-lalo na hindi inaahas ang asawa! July, gaano kahalang ang kaluluwa mo para masikmura mo yung pagtataksil niyo ng nanay ko sa akin, ha? Huwag ka na magkaila, huling-huli ko kayo sa akto! Pwede ba? Manahimik ka na lang. Kung nga, huwag mo na palakin to. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung bakit at paano! July, sa dami-dami ng babae, bakit kailangan yung nanay ko pa, ha? Ano bang meron siya na wala ako? Ha? Saan ba ako nagkulang? Hindi ka titigil, ha? Hindi ka titigil? Gusto mo malaman yung totoo? Ha? Nung umalis ka, nanguli na kami ng nanay mo! Inalagaan niya ako. Pinunan niya lahat ng pangangailangan ko. Hindi lang minsan yan, ha? Hindi lang minsan. Paulit-ulit may nangyari sa amin ng nanay mo. Diba? Diba yun yung gusto marinig, ha? Diba? Paulit-ulit may nangyari sa amin ng nanay mo! Tsaka, ano ba pinuputok ng butsi mo, ha? Hindi nyo naman kailangan maging magkaribal ng nanay mo sa akin, eh. Kaya ko kayong pagsabayan. O para di ka magalit. Gusto mo, magsama tayong tatlo. Sama-sama tayo, di ba? Para happy family. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Demonyo ka! Anong klaseng tao ka? Hayop ka! Wala kang kwentang tao! Hayop ka! Ha? Ha? July, tama na! Huwag mong saktan yung anak ko! Nasaktan na natin siya ng gusto. Tama na! Bitawan mo ako! Hindi bagay sa'yo makonsensya! Magsama kayong dalawang bagay kayo dahil pareho kayong mga hayop. Ahas ka! Alis na ako. Anak ko, huwag mong gawin yan! Sige! Subukan mong kunin yun. Sasama-sama tayo sa impyerno. Ay, parang awa! Huwag kang gumagamay dito! Patayin kita! Sasama-sama tayo. Ikaw, ako, nanay mo, anak mo, lahat tayo mamamatay. Gusto mo yan, ha? Sige! Anak! Kunin mo! Kunin mo! Tama na! Kunin mo! Tama na!
Anak? Saan kayo pupunta? Hoy! Ano bang ingay yan, ha? Utsa, nakakastorbo kayo eh! Wisit talaga kayo mag-ina sa buhay ko! Huwag niyo naman ako iwan. Tumapit kayo sa braso ko. Salamat. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang pagtakas na iyon ni Myla. Patuloy siyang nagtiis sa piling ng asawa at sa pag-aalaga sa may sakit niyang ina. Hanggang sa mabalitaan ni Myla na may ibang babae na namang kinahuhumalingan si July. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, inaglilingkuran mo pa rin ako. Maraming salamat, anak. Myla, napakabuti mong anak. Ayoko pong pag-usapan. Myla! Myla! Ha? Myla! Myla, tulungan niyo ako. May humahabol sa akin. Gusto kong patayin. Kutsa, hindi ko alam eh. May asawa pala yung Katrinang yun. Myla, hindi ko babae yun. Pinagbigyan ko lang siya, maniwala ka sa akin. Basta, Myla, hindi na mahuulit to. Hindi na ako mambababae. Promise. Basta pag binagtanong, wala ako dito. Ma, ha? Ba, sumagot naman kayo. Tulungan niyo ako, ha? Ma! Myla! Sige. Nasaan yung lintik na asawa mo? Para lang alam mo, pinindeho niya ako. Pumunta pa siya dito? Tawag niyo ako! Itlaga! Myla! Ay, tutulong mo sarili mo kasama! Ha? Nakakuwenta! Kayong dalawa! Minahal ko kayong dalawa! Ano gagawin niyo sa akin? Ano babawi ako sa'yo? Myla, tagal! Wag! Patay kita! Patay kita! Bitawan mo yung anak ko! Bitawan mo si Myla! Parang awa mo na! Ayaw ka, Myla! Babawihan kita! Babawihan kita! Tawag niyo! Anak, kaya ko na to. Kaya ko na itong mag-isa. Pabayaan mo na ako, anak. Ito na lang ang alam kong paraan para mapakita ko sa'yo na sising-sisi ako sa lahat ng nagawa ko sa iyong kasalanan. Alam ko, walang kapatawaran ang mga nagawa ko sa'yo. Naging mahina ako. Naging masama akong ina sa'yo.
gabi, anak, nagdadasal ako sa Diyos. Sana dumating ang araw na mapatawad mo pa rin ako. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tumayo po kayo. Anak, hayaan mo na ako. Nakausap ko na yung kapatid mo. Siya na mag-aalaga sa akin. Intindihin mo yung sarili mo at yung ama ko. Malaya ka na, anak. Wala ka ng asawa. Makakapagbagong buhay ka na. Kasama ng apo ko. Magpakailan may sisigaw, hindi nabibitaw. Pagkat ikaw lamang, magpakailanman. Anong aral kaya mapupulot yan sa pinagdaanan mo? Napakasakit niyan. Ang masabi ko lang po sa iba, marunong tayong magpatawad. Siyempre, ang mali ng magulang pa rin yun eh. Di naman tayo dito sa mundo kung hindi din dahil sa kanila. Maraming salamat sa iyo, ha, Myla. Napakasakit ng pinagdaanan ni Myla, lalo na't ang betrayal ay nagmula sa asawa at ina niya. Pero sa kabila ng lahat, siya ay nakabangon at nakapagpatawad. Nangangahulugan lamang na may hangganan ang lahat ng panluloko at walang sikreto na hindi nabubunyag. Huwag nating abusuhin ang tiwala ng isang tao, lalo na kung siya ay asawa o anak natin. Jesus Maria Joseph. Pakatandaan, may tinatawag tayong karma at may nakalaan, nakaparusahan ang pagtataksil at pagwawalang hiya sa ating kapwa, dito man sa lupa o sa kabilang buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.